Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Scorpio mula October 20 to 26, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to kung hindi pa rin dito na. Ito ang last deck. Medyo conflicting tong energy dito. Parang nalilito kasi yung iba sa inyo. Kung kailangan na ba nilang i-end o i-let go ang something, ano kaya yun? I-let go ang anything na may kinalaman sa possession? I-clarify pa nga natin. The Hermit. Well, ito kasi yung card ng nagmumuni-muni. Ito naman ay pwede rin card ng selfishness. So, siguro, nagmumuni-muni yung iba sa inyo kung i-let go na ba nila tong taong to na medyo may pagka-possessive o selfish. Sino kaya to? Diba? Kaibigan ba to? Katrabaho? Karelasyon? Two of Potion. Potion kasi ay cups. Two of Cups. Pag ganyan, siyempre, obviously, karelasyon to. Actually, pwede rin naman itong ka-connection lang. Diba? Napalagay kayo sa isa't isa o pwede rin to sa friends with benefits situation. Basta yung nagugustuhan na lang ng iba sa inyo. Okay? Kasi pwede nga tong romance o partnership in general. Pero hindi ko naman masasabi na ano to, business partner, dahil hindi naman to two of pentacles. O pwedeng crush to. Naglalandian lang sila. Kaya lang, naisip siguro ng isa, parang hindi siya siseryosohin. Pwede rin kasing gano'n, di ba? Case-to-case basis. Basta parang ano to, karelasyon, ka-connection, nagugustuhan, o kapalagayan ng loob. Nalilito yung iba sa inyo kung i-end na nga yung connection. Kasi yung tao ay medyo possessive o barat, selfish. Na ito nga, nagmumuni-muni yung iba sa inyo. O pwede rin na-enlighten na siguro. Kaya dun siya napaisip. Enlighten siya sa mga bad habits siguro nung ka-connection niya. Kaya napaisip siya dito. Kaya lang, ang masama nga, hindi siya makapag-decide pa sa ngayon. Dahil mahirap mag-let go, di ba? So, ganyan yung energy. Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na to, hindi pa rin siya makakapag-decide sa week na to. So, kung hindi pa nangyayari, di asahan natin na ganito ang pwedeng mangyari. Pero syempre, hindi naman lahat ay tatamaan ng reading na to. So, para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi, ito ang ating clue. Yung clue natin, pwedeng tumama sa inyo.
o doon sa kakoneksyon nyo o karelasyon o kapalagayan ng loob, mutual understanding, etc. Kuha tayo dito ng 6. Kasi yung clue natin pwedeng tumama sa inyo, tapos doon din sa person nyo. So, damihan natin, di ba? 6. Long hair. Younger than you. So, madali na maintindihan niya, wag ko nang Tagalogin. Same height as you. Mature. So, itong mature natin, iba-iba kasi ang pagkataon ng isang tao, di ba? May mature na matanda na siya, katulad nito, kaya siya nag-mature. May iba naman na bata pa lang, pero matured na mag-isip. So, ayan. Mature ang clue. Isa sa clue. Ito ang pang-5. Ito bigatin, European. So, foreigner siguro. So, again, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. European o nasa Europe? Yung isa sa kanila o dalawa sila nasa Europe. Tribal. Ito, yung mga may tribo. So, meron silang tradisyon o culture. Ganun tribal tribo. Anyways, punta na tayo dito. Ano pang masasabi nito? Nakalimutan ko yung zodiac sign. Nalilimutan ko na gamitin yung isa. Teka. Yung isa kong deck. Hindi ko na kasi ginagamit to masyado. Dahil ito na yung tarot na ginagamit ko. Na walang kodigo. Ito na lang ay zodiac sign. Okay? Dito yung person ng iba sa inyo. Gemini, Cancer, o Taurus. Punta na tayo dito. Nasabi ko yata. Punta tayo sa playing cards. Well, mukhang magandang combination to. Pero ayusin ko lang tong deck ko. Masikip. Gulo-gulo teka. Okay. Tingin ko magandang combination to. Yan. Kasi ang dating sa akin, either ito yung magiging new lover, new love interest, o newfound friend. Okay? Kasi yung tao dito, maganda in a way na matutulungan, pwede nila kayong tulungan in times of crisis. Kasi, permanent sila sa work, may pera sila. Hindi ko naman sinasabing huhututan nyo, pero ang point ko, kung magka-problema nga kayo, may malalapitan kayo, di ba? Kasi hindi naman natin naiiwasan na minsan nga, nagigipit tayo, di ba? At least, may pwedeng tumulong sa atin in times of crisis. Ibang case, yun nga, baka may mamit na iba sa inyo. With a new friend to, o new love interest. Habang sila ay naglalakbay. Pwede rin ganito. Yung kaninang European, di ba? Who knows? Pero, iba namang case to, di ba? Foreigner, baka ma-fall in love kayo sa foreigner o foreigner ma-fall in love sa inyo. Pwede rin. O kung di man literal na ganun, di yung isa sa connection na to, nasa malayong lugar. Okay? Kasi may Pilipino rin naman nasa abroad, di ba? So, ganun. Parang long distance relationship. Nasa abroad yung isa.
pwede. Okay? May ganyang senaryo dito. Magiging lucky kayo. Depende sa kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo ba ay new love interest o newfound friend. Pero, sabihin naman natin, may karelasyon na yung iba sa inyo. Kakasagot lang niya sa taong to wala pa silang 1 year. So, kung wala pa silang 1 year, o saktong 1 year, wala pang 2 years, gano'n lang, wala pang 2 years, bago-bago pa lang sila. Kung gano'n ang case, asahan na may isa sa inyo na makakatanggap ng pera. Unexpected to actually. Whether ikaw yung whether yung iba sa inyo ang magbibigay sa partner niya ng unexpected gift o money, o kayo yung makakatanggap ng unexpected money o gift. Ngayon, ibang case, baka makapag-abroad yung iba sa inyo. Sabi natin, ngayon ay schedule. Ngayong week na ito yung schedule ng lipad niya, abroad. Wala namang aberya. Smooth naman ng lipad. O baka ngayon na dadating ang visa. Diba? May visa pa kasi hinihintay. Ganun, may schedule na siya ngayong week. Kung may balak mag-abroad yung iba o pinoprocess na. O anything na may kinalaman sa pag-abroad, yung parang information ay darating na ngayong week at probably good yung outcome. Good news siya. O new job to. Promotion, pwede rin. Okay. Kasi maganda naman siyang combination. Kung ano yung pinoproblema nyo, matatapos na. Pwede rin ganun. Regardless kung anong problema nyo. Pwede rin. Immigration to O, depende kung anong gustong mangyari nung nanonood. Kung gusto lang niya talaga mag-migrate at doon tumira. O gusto niya doon mag-work. Depende sa ina-applyan niya. Pero, parang lilipad yung iba sa inyo. At doon na maninirahan. Tapos, kapag nandun na siya sa abroad, doon niya mamimit yung kanyang soulmate. Bongga O baka mag-live-in na sila. Yung someone na foreigner. Ewan ko. Parang ang dating. Yayayain na siya na doon na tumira. Kasama sa kanya, sa bahay niya. Doon sa abroad. O baka lang to. Love letter. Mula sa tao na nasa abroad. Gano'n, nasahan natin. Ay posible rin yun. Ang haba na ng reading ko. Ito na nga lang. Last na to. Pang mensahe ang masasabi nito. Isang code na lang. Make a decision. Feeling stuck or indecisive, listen to your intuition and make a decision. Ito ba yun? Oo nga Ito Di ba sabi ko, doon sa una ito, yung pinakaunang spread, na may someone ka ako na nalilito. Indecision card kasi to Two of Swords. Sa topic ng ending. Ending kasi to. Pero maraming meaning siya. Diba? Pwede nga rin betrayal to. Backstabbing. Pero dun sa naisip ko, ending. Nalilito end yung connection. Diba? Ngayon, kung nalilitong araw, parang in-encourage na ng universe yung iba sa inyo na wag na mag-feeling stuck o maging indecisive.
At paano kayo makakapag-desisyon? Kung baga, gamitin nyo yung intuition nyo. So, doon kayo mag-base ng inyong magiging desisyon sa intuition, sa madaling salita. Pero again, may mga bagay-bagay na kailangan nyo ng harapin. Okay? Regardless kung ano man yung tinatakbuhan ng iba sa inyo na hindi kayo makapag-decide, kailangan na daw mag-desisyon. Nagulo-gulo. Ang dami. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.